wala na. O ito naman ang pag-usapan natin. Pag-usapan naman natin mga ka-GPnatics itong usapin po na si Attorney Claire Castro hindi nagpatinag mga ka-GPnatics sa usaping ICC. Dahil ito nga, si Senator Bato, parang lumalabas sa totoo lang, no? Natakot na talaga ito pero nagtatapang-tapangan lang mga kababayan at inililihis lamang daw po ang balita hinggil po dito kay First Lady Liza Marcos at pinupunteriya sa kanya para hindi na pag-usapan ang nangyari doon sa LA kaya First Lady. At ito naman po ang sagot sa kanya ni Attorney Claire Castro. Pero bago yan mga kababayan, ay pakinggan muna natin yung pahayag nitong si Bato de la Rosa bago po ang sagot ni Attorney Claire Castro. Posible umanong maglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court para kay Senator Bato de la Rosa. Ayon yan sa pasaring na pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na posible na raw arestuhin ang isang dating police chief nung panahon ng drug war. Para po sa detalye live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Mean, meron na bang reaksyon mula dyan itong si Senator Bato de la Rosa? Ruth, gusto lang daw i-divert ang atensyon ng publiko. Yan ang tingin ni Senator Bato de la Rosa doon sa pagbuhay sa isyu ng posibleng pagpapaaresto sa kanya ng International Criminal Court. Sa isa kasing panayam kay Executive Secretary Lucas Bersamin, sinabi niyang posibleng maaresto ang isang senador na dating nagsilbing PNP chief noong panahon ng drug war sa panahon ni dating Pangulong Duterte kung maglalabas ng warrant of arrest ang ICC. Ruth, sabi nga ni Senator Bato, lumang issue na ang tungkol sa arestuhan. Pero bakit daw binubuhay muli? Giit niya, tila nililihis lang daw o nililihis lang daw ng palasyo ang atensyon ng publiko mula sa issue na nagdadawit kay First Lady Liza Araneta Marcos sa pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Tantoco. Nang matanong naman si Bato kung totoo nga ba ang pinupukol na issue sa First Lady, sabi niya, hindi niya naman alam dahil hindi daw siya ang nag-iimbestiga dyan. Hirit pa niya, tanungin na lang daw ang Beverly Hills Police Department. Sa ngayon, wala naman daw impormasyon si Senator Bato kung maglalabas nga ng warrant laban sa kanya ang ICC. Pabiruding sinabi ng senador na kung nariyan na ang warrant, sa kanilang daw niya haharapin. Ika nga niya, baka magulantang ka, Bato ha? Tatawid na lang daw siya sa tulay pag nagawa na ito. Pakinggan natin, Ruth, ang ilang bahagi ng pahayag ni Senator Bato de la Rosa. Gawin nila, gawin na anong gusto lang gawin. If they want to commit this mistake again, then go ahead, they can do that. Yung ginawa na kay Pangulong Duterte ay napakalaking mistake yun. Ayaw mo nang mahilig ang mga tao dyan sa Malacanang. Gagawa ang panibagong issue kahit na old issue na rehashed issue ay i-recycle nila para lang to divert the people's attention. Ang babaw mga kababayan ng utak ni Senator Bato, no? Sabi niya, do it. Gawin niyo ulit. Do the same mistake. Oy! Yung pag-aresto daw kay Digong Duterte ay mali. Kayo lang ata nagsasabi nun eh. Diba? Ang lakas-lakas pa nga niya ni Duterte. Ang lakas maghamon tapos sabihin niyo mali. Mga kababayan, yan yung wish niya. Pinagbigyan lang ng langit. Ito mga kababayan, nagsagot sa kanya ni Attorney Claire Castro. Good afternoon, Yusek. Baka po gusto lang mag-comment ng palasyo sa naging pahayag ni Senator Bato de la Rosa kahapon. Nung napag-usapan nga po yung possible ICC arrest niya dahil po kay nasabi ni E.S. Bersamin. Ang sabi niya po, ewan ko, mahilig sila sa gano'n na kapag may mainit na issue na pinupukol sa Malacanang, pinag-uusapan na naman ang tungkol nangyari kay FL. Ngayon, gagawa sila ng issue about ICC and a senator to divert the issue. Mahilig ang mga tao dyan sa Malacanang gumawa ng panibagong issue kahit old issue to divert people's attention. Diba? Tama naman Patrick Lopez eh. Yung ginawa kay Duterte is all accordance to the law. Tapos sasabihin ni Bato de la Rosa, yun ay mistake. Mga kababayan, anong klase talaga itong mga tao na to, no? Pero sa totoo lang kasi, marami pa rin kasi napapaniwala sila. Kaya kahit magsinungaling na magsinungaling ito, ay wala lang sa kanila yan eh. Okay, sinulat ko po para matandaan ko.
Unang-una po, yung possible ICC arrest, hindi po to old issue. Every now and then, may nadidinig po tayo na maaaring mailabas ang warrant of arrest. Okay. At hindi rin po issue ang ICC, yung case na pending before the ICC. Pangalawa, ang sinabi po ay mahilig. Tama yun, any given time, pwedeng lumabas talaga yung ICC warrant of arrest. Parang nangyari kay Digong. Di ba inignore nila? Marami na nagsasabi, it's actually coming from the horse's mouth. Etong si Bato de la Rosa, sinabi niya noon, na nabalitaan niya pa bago si Digong Duterte ay magpunta sa Hong Kong, nabalitaan niya na meron ng warrant of arrest. Kaya lang gusto niyang i-clarify kung ang pangalan niya ay kasama doon, kaya hindi po siya sumama doon sa Hong Kong. Parang sabi ko nga, itong si Bato de la Rosa, parang nilaglag niya pa si Digong Duterte. Alam niya na ngang merong warrant of arrest, pinatuloy niya pa. Sorry. Oo. Mahilig po ang mga tao dyan sa Malacanang gumawa ng panibagong issue, kahit old issue, i-recycle to divert people's attention. Sa aking pagkakatanda, wala naman po tayong na-erase na mga old issues, maliban lang kung ito ay related sa itinatanong sa atin. Sino po ba yung mahilig mag-raise ng old issues na sa ating pagkakatanda ay nagkaroon pa po ng hearing patungkol sa 2012. Isang pre-operation ng PIDEA na ang taon pa ay 2012. Parang wala naman po akong natatandaan na meron tayong nire-raise na ganung mga klaseng issue. At sinasabi po ay diversionary tactic. Okay, unang-una po, ang issue po patungkol sa peke na police report or altered na police report ay hindi naman po ang Malacanang ang nag-raise niyan. Correct. Nag-issue niyan. Na kailangan lamang po nating sumagot para maipakita sa taong bayan na may mga fake news peddlers, mga obstructionists, mga propagandists na gumagawa ng kwento na kinakailangan pa mameke ng papel. And I think, mga kababayan, yung usaping ICC, it's a different matter. Diba? Different matter din yung kaya First Lady Liza Marcos, and the palace should be answer, mga kababayan, yung altered na pinapalabas ng mga DDS. Kasi sabi ko nga hindi uso dito yung usapin na kung sino ang nag-aakusa, siya dapat ang magpatunay. Mga kababayan, kasi kapag ganun ang naging mindset ng isang tao, parang dito na-apply yung silence means yes. Paniniwalaan nila, oh, that's true. Kasi hindi sumasagot ang Malacanang. So, the right thing to do, mga kababayan, is that answer it immediately. Debunk it immediately. Diba? Lalong-lalo na yon. Napatunayan nila na yung allegation against FL Liza sa pagkamatay ni Paulo Tantoco is a fake. Para lang sirain ang unang ginang, ang Pangulo at ang administrasyon. Sa makatuwid, kung ito po ay sinabi na po ng Beverly Hills Police Department na altered yung ipinakita at na-post ni Mr. Tiglao na police report, siya po ba ay sumasakay din sa issue ng fake police report? Tandaan po natin, ang content na ito sa nasabing fake police report ay una po natin nadinig, kundi po tayo nagkakamali, ay sa Vice Presidente. Kaya po natin nasabi noon na siya pala ang source ng fake news. At ngayon napatunayan po natin na altered yung police report na ito. Kailangan pa kayang sumakay ni Senator Bato de la Rosa? Hindi, ang sagot kasi ni Bato de la Rosa, mga kababayan, ang palusot niya, hindi raw siya nakikialam dyan sa ganyang issue. Pero ginagamit niya, 'di ba? Yung issue ng pag-divert ng issue papunta galing kay FL Liza papunta sa kanya, kaya pinag-uusapan na naman daw tong ICC arrest warrant. Mga ka-GP Natics, unang-una, kung hindi mo pinakikialaman yun, bakit ginagamit mo sa iyong mga statement? Pangalawa, kung hindi mo alam, mga kababayan, manahimik ka. Dahil hindi mo nga binigyan ito ng pagkakataon na i-research kung ano ang tunay. Ano nga ba talaga ang katotohanan dito sa balitang ito? Basta sa kanila, mga kababayan, marinig lang nila na nanggaling sa mga DDS, automatic, totoo na kaagad. Pagdating po dito kila Bato de la Rosa at sa mga DDS na yan.
Napakawalang hiya no? Naturingang mga tagagawa ng batas, mga kababayan, naturingang naging PNP chief, ang gagawin kaagad ay patulan yung issue without doing anything. Without, mga kababayan, even, hindi po, ano yung sa police, mga ka-GP Natics, yung terminology na ginagamit nila. Nakalimutan ko na, pero wala po silang ginagawang ganun. Diba? Siya po ay napaso na noon sa fake video na AI generated pala. Tama. So, bilang senador, sana po ay maging mapanuri din po siya sa mga issues dahil never gagamitin, hindi gagamitin ng Malacanang ang issue na peke na dokumento. Tama. Bakit naman gagamitin tong diversionary tactic kung kaya naman pong sagutin ng Malacanang na ang pinapalabas at pinapakalat na police report ay peke? Actually, mga ka-GP Natics, ang nakikita ko dyan baliktad Sa totoo lang, ginagamit ni Bato de la Rosa ang issue ni First Lady Lisa Marcos, mga kababayan, para mapagtakpan yung issue sa kanya na maaring isang araw, maaring sabi po ni Attorney Conti, after po ng confirmation of charges sa September, ay parating na ang warrant of arrest ni Bato de la Rosa. Malamang sa malamang, yan talaga ang gusto nila, mga kababayan, na yung issue po ng warrant of arrest sa kanya para hindi pagtuunan ng pansin ay doon muna kay Elisa, kaya sila nag-iingay. Yan ang katotohanan yan, Bato de la Rosa. Ikaw ay natatakot na baka mamaya ay mag-reunion kayo ni Digong doon sa Netherlands. Magkasama kayo doon sa dahig at sigurado, iiyak ka doon. Mawawala ang tapang mo, titiklop ang tuhod mo. Diba? Diyos mio. Si Si Ma'am Emilia Agustin, nanay po kayo ni Randy. Nakalimutan ko kasi yung pangalan ng nanay niya, kaya alam ko. Sabi kong ganun. Parang lagi nanonood si Ma'am Emily Agustin or Emilia. Tanong ko lang po Ardayan, not a mistake. It's a check, sabi ni Ardayan. Tama lang naman, di ba? It is all accordance to the law. Mga ka-GP Natics, sila lang ang nagsasabi na ito po ay mali ang pagdakip daw kay Digong Duterte. Kung mali man yan, mga kababayan, hindi nyo, kahit anong gawin ninyo, di ba? Hindi nyo na maibabalik pa rin si Digong Duterte. Pero hindi ako naniniwala na ito ay mali. Kasi kung mali ito sa una pa lang, kayang-kaya nyo nang pigilan yan. Pero hindi nyo napigil, ibig sabihin, kayo ang may pagkakamali. Di ba, Flaviana Avila? Alisin na daw. Itong si Dave Gomez, ayon sa kanya. Sabi naman ni Michael Aluwag, GP, kung noon si Bato ang nakakaalam na may warrant si Digong, baka ngayon sa warrant niya, si Bongo naman ang nakakaalam. Laglagan na ba to? Di ba? Napansin nyo, mga kababayan, no? Si Bongo, parang si Bato, lalong-lalo na si Bato. Alam nyo naman na may pagka-traidor itong si Bato napatunayan nyo na yan, yung kay Mig Subiri. Tapos nung kay Digong Duterte, wala siya. Nandun daw sa bundok, nangangampanya. Kalukuhan. Alam mong meron ng warrant of arrest si Digong, uunahin mo yung kampanya mo. Halak ka. Diba? Sabi ni Louis 28, ang PCO office is always pro-admin. Si Gomez kaya pro... Di ako naniniwala. Louis 28, bakit kanyo? Si Trixie Angeles, hindi naman pro-admin. Di ba? May mga nahalo talaga actually. Nung una, pro-admin. Si Trixie Angeles. Yung pala, tao ni Vic Rodriguez. Yun ang problema, mga kababayan. Nung naging anti-admin, si Vic Rodriguez nung inalis, dinaalis na rin. Hindi pa naalis si Trixie, pero bumabanat na, mga kababayan, sa Pangulo nun, sablay. Okay, Ma'am Emilia, sorry po. Hindi po ako, sir, dito ako sa Jordan, taga Isabela ako, single mother at 3 children, pero lahat may asawa na. I see. Salamat po sa pag-confirm. Akala ko kasi, nanay po kayo ng BFF ko. Nakalimutan ko kasi yung pangalan ng nanay niya.
Kung nangangarap sila na makauwi pa si Digong, isipin na lang nila na isang pangarap. At panaginip lang yon. Matulog na lang sila habang buhay, mga kababayan. Ayun, maraming salamat po muli sa inyong lahat at magkita-kita po muli tayo bukas. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. Isang maulang